Inaasahang mapabibilis pa ang pag-iimprenta ng higit 70 milyong balota para sa 2025 midterm elections. Ito ay dahil sa mga bagong makina ng COMELEC na dumating na sa bansa. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa. Angelique, puspusa na nga ang paghahanda ng Commission on Elections para sa halalan sa 2025. Katunayan ngayong araw, ininspeksyon ng COMELEC ang mga makina na nasa National Printing Office na gagamitin sa pag-iimprenta ng mga balota para sa automated elections. Ang mga makinang ito ay dalawang malaki at bagong HP page-wide printing machines. Bawat isa nagkakahalaga ng 300 million pesos at nagmula pa ito sa South Korea. Pero bukod sa halaga, ang kinaganda ng mga makinang ito, sabi ng COMELEC, mapapabilis nito ang pag-iimprenta ng mga balota. Kaya kasi nitong mag-print ng 1 milyong balota kada araw. Dahil naman dito, kumpiyansa ang COMELEC na maaabot nila ang target na makapag-print ng higit 73 million na balota para sa eleksyon na sisimulan naman sa Disyembre at target matapos hanggang sa Marso. Sana nga, hindi lang ito yung pinapakita sa atin. Sana pagka nag-perform na, gumana na itong mga makinang ito, lalo na pagdating ng Oktubre, makikita natin yung performance niyan. Sana yung expectation natin ma-meet. At the same time, hindi ito pabilisan ng kung kailan mai-imprenta ang balota, kung hindi yung quality ng mismo mga balota na i-imprenta natin. Angelique, bukod nga sa mabilis, sinaasahan ng COMELEC kaya ring mag-imprenta ng mga makina ng mas manipis na papel ng balota pero kalidad pa rin ang kalalabasan. Katunayan, hindi na magiging problema ng mga botante sa mga bagong balota ang pagbakat ng kanilang mga boto sa likuran ng mga balota. Hindi na rin problema ang paggupit ng mga balota dahil paglabas nito ay kumpleto na. Hindi dapat mangamba ang mga botante dahil bagamat sa buong Asia, Pilipinas pa lang ang gagamit ng mga makinang ito. Nagamit naman na ito sa ang mga bagong makina sa Estados Unidos at sa Europa. At ang nag-configure ng makinang ito ay kumpanyang nakabase mula sa Japan. Yung 95 GSM, hindi po siya nagbumabakat sa likod, yung ginagamit nating pen. In fact, kahit nga po yung dati, 160 na GSM na yun nagbablat pa sa likod, ito po hindi. So hopefully po ay ganun din na maging performance ng lahat. Magkakaroon naman po tayo ng field testing at magkakaroon din tayo ng mock elections. Hindi naman nakadagdag ang mga makinang ito sa gastusin para sa halalan dahil kasama na ito sa kontrata ng COMELEC at Miro Systems Company Limited na uupahan ng bansa para sa eleksyon. Hiling lang ng COMELEC sa Miro, sana maibigay na lang sa kanila ang mga makina dahil pwede pa itong magamit sa ibang mga bagay. Sa October 25 naman, formal na ito turn over sa COMELEC ang mga makina at dito na susubukan ng komisyon na mag-imprenta ng 1 milyong balota sa isang araw. Angelique, bukod naman sa gagamiting makina para sa ballot printing, wala ring tigil ang COMELEC sa pag-inspeksyon naman ng mga bagong automated counting machines na dumarating sa Pilipinas mula pa rin sa South Korea. Sabi ng COMELEC, sumatotal nasa 17,000 na ang na-inspeksyon ng komisyon mula sa 30,000 na na-deliver sa bansa. At tuloy-tuloy pa rin ang hardware test na ginagawa nila sa kanilang warehouse sa Biñan, Laguna. Samantala, isa rin sa pinaghahandaan naman ang magiging filing ng Certificate of Candidacy para sa midterm elections na magsisimula naman sa October 1 to 8 o sa susunod na linggo. Sabi ng COMELEC, para sa kandidato sa national position, ang paghahain nito ay sa Manila Hotel. Para naman sa congressman, kasama ang governor, vice governor at sangguniang panlalawigan, ito ay sa opisina ng COMELEC Provincial Supervisor. At para naman sa mga kandidatong representante ng Legislative District, ito ay sa District Election Office. At sa iba pang lokal na posisyon, ito naman ay sa local COMELEC offices. Tayo po'y magmo-monitor sa buong bansa sa mismong filing ng candidacy natin. At again, ang ating pong panawagan sa mga magpa-file ng candidacy, sana po yung proper form ng COC ang gamitin nyo. Baka kayo ay questioning pa. Dapat kumpleto yung lahat ng items na hinihingi o datos na hinihingi ng Certificate of Candidacy. Angelique, sa ngayon, patuloy nga yung inspeksyon na ginagawa ng COMELEC dito sa venue ng filing ng COC para nga sa national candidates sa Tikungayan sa Manila Hotel. Bagamat malaki itong venue, ang dili ng COMELEC, mahigpit sila na para sa mga senador, 4 lang dapat ang kasama na maghahain ng COC at sa party list naman ay 3. Magtatagal naman ang filing ng hanggang October 8 nga at bukas yan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At yun na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.